Magandang araw po sa ating lahat. Nawa po tayo pong lahat ay safe sa kabila po ng mga malakas na pag-ulan at masamang panahon. At nawa patuloy po tayong pinagpapala ng ating Diyos. Maraming salamat po at bago po tayo magpatuloy at mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon po ulit na ito na kami po ay makakapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat Panginoon sa oras na inilaan niyo po sa bawat isa at nawa magamit po ito upang may bago po kaming matutunan at sa pamuhay Panginoon. Maraming salamat Lord, gamitin mo lamang po ako upang maihatid ang iyong mensahe ngayon pong araw na ito sa mga nakikinig at mga nanonood. Maraming salamat po o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay mula po sa Exodus chapters 12 to 14. At ito po ay may pamagat na The Road Out. May mga beses sa buhay po natin na kung saan feeling natin stuck na tayo. Na para bang dead end na. Wala na tayong lulusutan. Wala nang pag-asa. Sa mabigat na sitwasyon, sa lumang habits, sa fear or takot, o sa isang season na tila walang katapusan. But God's plan for His people has always been deliverance. Sa Exodus 12 hanggang 14, nakikita natin ang makasaysayang paglaya ng mga Israelita mula sa Egypt. This isn't just an ancient story of freedom. It's a blueprint of our own spiritual journey ngayon. When God decides to move you out of the bondages, He opens the road out. At meron lamang po akong ilang mga puntos na nais ko pong ibahagi sa inyo. Ang una po ay the preparation. So freedom requires the blood. Yan po ay topic po sa Exodus chapter 12. Ang unang Pasko at ang pag-alis sa Ehipto. Nakatutok ang kabanatang ito sa huling salot sa Ehipto at ang formal na pagtatag ng Pasko or yung Passover. Sa Exodus 12, God instituted the Passover. Hindi lang basta nag-empake ang mga Israelita at umalis. God required obedience through faith. Kailangan nilang ilagay ang dugo ng tupa sa doorposts ng kanilang mga tahanan. The Passover Lamb. Ang dugong yon ang naging proteksyon nila mula sa judgment o paghuhukom ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Moses at Aaron na sabihan ang mga Israelita na pumili ng isang korderong walang kapintasan. Ang dugo nito ay ipapahid sa mga haligi at itaas ng pinto ng kanilang mga bahay. Sa gabing yon, dumaan ang anghel ng Panginoon at pinatay ang lahat ng panganay ng Ehipto or panganay sa Ehipto. Mula sa anak ng paraon hanggang sa mga hayop. Ang mga bahay na may marka ng dugo ay nilagpasan or passed over at sila ay naging ligtas. Dahil sa labis na dalamhati, pinalayas na ni Paraon ang mga Israelita. Umalis sila na nagmamadali, dala ang kanilang mga ari-arian at harina na hindi man lang napaalsa. So mula po rito, ang pagdiriwang ng tinapay na walang libatura. Ang application po nito sa panahon po natin ngayon, Jesus is our Passover Lamb. Yan po ang sabi sa 1 Corinthians 5:7. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng sarili nating sikap. Ang tunay na the road out mula sa kasalanan at kapahamakan ay nagsisimula kapag tinanggap natin ang sakripisyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Bago ka makalabas sa Egypt ng buhay mo, kailangan mo munang pumailalim sa proteksyon at biyaya ng dugo ni Jesus. At ang pangalawa po ay ang the process. So, guided by God's presence. Yun po naman ang topic sa Exodus chapter 13. Tinatalakay rito ang mga tagubili ng Diyos pagkatapos silang makalabas at ang kanyang patnubay sa kanilang pagdalakbay.
Nang nakaalis sila sa Ehipto, hindi sila pinabayaan ni Lord na maglakad ng nag-iisa. Sa Exodus chapter 13 verses 21 to 22, God led them with a pillar of clouds by day and a pillar of fire by night. God doesn't always take the shortcut. Pinadaan sila ni Lord sa mas mahabang ruta sa ilang dahil alam niya ang kanilang mga puso. Hindi pa sila handa sa gera o digmaan. Yan po ang sabi sa Exodus 13:17. Hindi sila dinala ng Diyos sa pinakamaikling daan papuntang Kanaan upang maiwasan ang maagang pakikidigma na makakapagpahina ng kanilang mga loob. Dinala sila sa daang patungo sa dagat na pula or yung Red Sea. Trust the process. Minsan, naiinip tayo kung bakit tila paikot-ikot ang biyahe natin sa buhay. But remember, God's route is always safer than your shortcut. His presence guarantees direction at protection sa gitna ng kadiliman. At yung patnubay ng Diyos, hindi sila iniwan ng Panginoon. So, tandaan po natin, nandun po yung haliging ulap, yan po ay sa araw upang patnubayan ang kanilang daan, at sa gabi naman po ay ang haliging apoy upang magbigay ng liwanag at init. Pangatlo, the pinnacle. Stand still and watch God work. Yan po naman ay sa Exodus chapter 14. Ito ang sukdulan ng kwento ng paglaya kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang ganap na kapangyarihan sa kalikasan at sa hukbo ng Ehipto. Pinatigas muli ng Diyos ang puso ni Paraon. Nang makitang umalis ang mga Israelita, nagbago ang isip ng Paraon at hinabol sila gamit ang kanyang buong hukbo at mga karwahe. Ito na ang climactic scene o yung papunta sa climax. Nung kabataan po natin or marahil kahit ngayon po sa panahon po natin, every time po siguro na nakakapanood po tayo ng pelikula tungkol kay Moses, ito po yung isa sa mga pinaka-aabangan po nating storya. At yun po yung paghati ng dagat na pula. So, dito po, makikita po na sa harap ng mga Israelita ay ang Red Sea. At sa likod naman nila ay ang humahabol na hukbo ni Parao. Ang pakiramdam nila ay wala na, tapos na, wala na silang lusot. Pero, ano po ang sinabi ni Moses? Sabi niya sa Exodus 14:13 to 14. So, Exodus chapter 14 verses 13 to 14. Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Lord will fight for you. You need only to be still. Inutusan ng Diyos si Moses na itaas ang kanyang tungkod at iunat ang kamay sa ibabaw ng dagat. Nahati ang tubig at dumaan ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Nung itinaas ni Moses ang kanyang staff o yung kanyang tungkod, pinalahad ni Lord ang dagat. Kailangan nilang maglakad sa gitna ng natuyong lupa sa pamamagitan ng pananampalataya. Imagine mga kapatid, kung wala pong pananampalataya yung mga Israelita sa Diyos, marahil hindi po sila susunod at tatawid sa dagat. Para po sa atin, it requires faith for us to trust the Lord and obey Him kung ano po yung gusto po niyang ipagawa sa atin. Sumunod ang mga Ehipsyo sa gitna ng dagat. Ngunit pinalambot ng Diyos ang lupa at tinanggal ang mga gulong ng kanilang karwahe. Nang makatawid na ang mga Israelita, inunat uli ni Moses ang kanyang kamay at bumalik ang tubig na lumunod sa buong hukbo ni Paraon. The enemies you see today, you will see no more forever. When you think you're trapped at the end of the line, that is often where God
performs His biggest miracle. Bilang conclusion po, ang Exodus chapters 12 to 14 ay nagpapakita na ang Diyos ang tagapagligtas at wala ng iba pa. Mula sa dugo ng kordero na nagligtas sa kanila, na sa Kristyanismo ay simbolo ng sakripisyo ni Jesus, hanggang sa paghahati ng dagat, ipinapaalala ng kwento na ito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at may kapangyarihang gumawa ng daan kahit sa tingin ng tao ay wala ng pag-asa. Sabi nga po sa isang awitin, God will make a way where there seemed to be no way. So wala pong imposible sa Diyos. Ang challenge po mga kapatid, ano ba ang Egypt o Ehipto na kinakalaban mo ngayon? Is it depression, anxiety, financial struggle, past mistakes, relationship, sa family, kaibigan, o mismong sa Diyos? The road out requires 3 things from us. Number 1, faith in the Lamb. Yan po ang sabi sa Exodus 12. Surrender your life to Jesus. So, kailangan po natin isuko yung ating pong buhay sa ating Panginoon. Number 2, follow His guidance. Exodus 13. Magtiwala ka sa process at sa presence ni Lord, kahit matagal o malayo ang daan. So, kailangan lang po natin magtiwala at manampalataya po sa proseso na nanggagaling po sa ating Panginoon. So, we may not see the result right away, but sabi po doon, stand still. Ang Diyos po ang gagawa. At yun po yung nasa number 3, stand still and move forward. Yan po sa Exodus 14. Kapag wala ka nang magagawa, bitawan mo na ang pag-aalala at hayaan mong ang Diyos ang makipaglaban para sa iyo. Wow, grabe ang kakampi po natin ng Diyos. So every time na tayo po yung humaharap sa mga pagsubok at problema na sa tingin po natin wala na tayong magagawa, all we need to do is to surrender it to God at ang Diyos po ang makikipaglaban para po sa atin. Huwag ka nang bumalik sa mga bagay na pinalaya ka na ni Lord. Walk on the road out and step into the freedom He has prepared for you. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa paalala na Ikaw ang aming tagapagligtas. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nag-aalinlangan kami sa iyong gawa, sa iyong pagkilos. Inaali namin sa iyo ang aming mga takot at pag-aalala. Guide us by your Spirit. Break every chain in our lives and grant us the faith to walk through the dry land you provide. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood sa ating pong Daily Mana. At patuloy po namin kayong inaanyayahan na patuloy na makinig at manood sa ating pong mga online services ng ating pong iglesia. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos.